magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is August 3, 2024, Saturday po. Hindi po ako nakapag-post ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, which supposed to be po, di ba, lagi tayo nag-aaral advance. So, yung Friday na pag-aaral ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyong pinag-aaralan ay Sabado. So, ngayon naman, medyo late tayo. So, araw ng Sabado ngayon, wala tayong pag-aaral. Pero ang gagawin natin, pag-aaralan nga natin ngayong gabi ang Ebanghelyo para sa araw na ito. Hindi ang Ebanghelyo para sa araw ng bukas dahil yun nga po, pahinga tayo kapag araw ng linggo. So, simulan na po tayo. So, our Gospel study, ang ating Word of God study, ang Ebanghelyong pag-aaralan natin uli ay ang Ebanghelyo para sa araw na ito, Sabado. Hindi pa naman po tapos ang araw, Sabado pa rin ngayon. So, pag-aralan natin ang Ebanghelyo sa kasalukuyan. Share screen po si Sir. Wait lang po. Okay, ito po ang ating Ebanghelyo para sa kasalukuyan, araw ng Sabado, August 3, 2024, mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 14, mga talata 1 hanggang 12. Okay, so bago po tayo talaga formal na magsimula, tayo na po munang manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating pagdarasal. Simulan na po tayo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon. Siya'y muling nabuhay, kaya't nakagagawa ng mga himala. Itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at ipinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, bawal na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak na babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyahan si Herodes kaya't sumumpa siyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga sa hari, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niya na ibigay sa dalaga ang hinihingi nito. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Mabuting balita ng ating
kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, yun po ang ating ebanghelyo na binasa at ating pag-aaralan sa kasalukuyan. Muli po ito ang ebanghelyo ngayon, araw ng Sabado, na ginamit sa ating mga Katolikong simbahan. So, ganito po, wait lang po, nung May 13, 1981, 13 ng Mayo, 1981, sa St. Peter's Square sa Vatican City. Okay, sa St. Peter's Square sa Vatican City, si Pope John Paul II, Santo Papa ng ating Katolikong simbahan, sa panahong yon ay binaril, nasugatan ni Mehmet Ali Agca habang ang Santo Papa ay papasok sa square, sa St. Peter's Square. Tinamaan ng 2 beses si Pope John Paul II at siya'y malubha na nanganib dahil sa mga dugong tumataga sa kanya. Si Mehmet Ali Agca, yung bumaril kay Pope John Paul II, ay nahuli at pagkatapos ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo ng Italian court. Okay. Ngayon, hindi doon natapos ang kwento. Hindi naman namatay si Pope John Paul II, pero alam nyo nangyari, pinatawad ni Pope John Paul II si Agca doon sa kanyang tangkang pagpatay sa kanya. Pinatawad niya. The Pope even say publicly, okay, sa publiko, kahit na si Pope John Paul ay nagsabi, bilang pagpapatawad, ang sabi niya sa publiko, in a public audience, in a worldwide public audience, ang sabi niya, panalangin natin ang ating kapatid na si Mehmet Ali Agca. Okay. Taus-puso ko siyang pinatatawad sa kanyang ginawa. I sincerely forgive him from the heart. Yun ang sinabi ni Pope John Paul nung okay na siya sa publiko. Pinatatawad niya ng buong puso si Agca sa ginawa nito. Ngayon, hindi lang ito kwento ng pagpapatawad. Pinatawad ni Pope John Paul si Agca, pero kwento din ito ng conversion. Kasi sa malaunan, si Agca nag-convert sa Catholic faith. Ano yung naging dahilan ng kanyang conversion? Pag sinabing conversion, hindi lang natin tukuyin ng pagpapalit ng relihiyon. Hindi lang natin tukuyin ng pagpapalit ng relihiyon, kundi pwede din natin sabihin na yung conversion ay pagpapalit ng isip at kalooban, maaaring mula sa isang paniniwala, pagbabago mula sa ibang paniniwala. So itong si Agca, nag-convert siya. Okay. Naging Roman Catholic siya, naging Katoliko siya. Okay. Pinatawad ni Pope John Paul II si Agca. Okay. At Agca was also pardoned by the Italian president by that time, Carlo Azeglio Ciampi. I hope I pronounce it right, yung pangalan ng presidente during that time ng Italia. Alam nyo kung bakit? Okay, alam nyo rin kung bakit nagbigay pardon yung Italian president? Kasi ito ang request ni Pope John Paul. So si Agca, dineport siya sa Turkey, na absuelto na siya.
doon sa kanyang tangkang pagpatay kay Pope John Paul II. At yun nga, nag-convert siya, okay, na maging Katoliko. Binisita sa pangyayari nung okay na daw si Pope John Paul II, binisita niya pa si Agka sa kulungan at sila'y nag-usap. Di natin alam kung ano ang kabuuan sa pag-uusap nilang dalawa. Okay? Istorya din ito ng pagkakaibigan kasi alam nyo, kakaiba, nagkaroon daw ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa, sa pagitan ni Agka at sa pagitan ni Pope John Paul II. Nagkaroon sila ng friendship. Nakakabilib, di ba? Pinagtangkaan kang patayin ng taong ito, tapos patatawarin mo, tapos naging kaibigan mo pa. Kakaiba, kakaiba. Pero ganun nga ang nangyari. Kwento ng pagpapatawad, ihiningi pa ng panalangin ni Pope John Paul si Agka sa mga Katoliko, lahat ng tao, na patawarin si Agka dun sa kanyang assassination attempt sa kanya kay Pope John Paul II. Story din ng conversion, pagbabalik loob, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng isip at niloloob. Naging Katoliko si Agka kasi siya'y Turkish. So pag sinabing Turkish, okay, meron tayong immediate, okay, immediate na conclusion na itong si Agka bilang Turkish, Muslim siya. Muslim siya. Muslim si Agka. Turkish Muslim. He converted into being Catholic. And a story of friendship. Story of forgiveness, story of conversion, story of friendship. Ngayon, relasyon, puntahan natin ang Ebanghelyo ng pagsabihan ni Juan Bautista. Pagsabihan ni Juan Bautista si Herodes na mali ang ginagawa nito, na nakikisama siya sa asawa ng kanyang kapatid. Si Herodes nakikisama sa asawa ng kanyang kapatid na si Herodias. Okay. Ang naging dating sa isip ni Herodes, patayin itong si Juan Bautista. Patayin si Juan Bautista. Pinagsabihan siya, mali ang ginagawa mo, nakikisama ka sa asawa ng iyong kapatid. So, itong si Herodes, ang pumasok sa isip niya, patayin itong si Juan Bautista na nagsasabi sa kanya na mali ang ginagawa niya. Ang nakapigil lang sa kanya dahil natatakot siya sa mga tao, dahil ang mga tao pinaniniwalaan na si Juan Bautista ay isang propeta. So ang tinig ni Juan Bautista kay Herodes, si Herodes, inisip itong tinig ng isang kaaway, a voice of an enemy. But you know what? Kung iisipin natin mabuti, yung magagandang sinasabi, yung mga tamang sinasabi sa atin ng mga taong kilala natin, ng mga taong kaibigan natin, ng mga taong malapit sa atin, yung tama ang sinasabi nila sa atin na parang ikinokorek tayo, itinatama tayo sa ating pagkakamali. Alam nyo, di natin dapat iyong ituring na tinig ng isang kaaway, kundi tinig iyon ng isang kaibigan na ang pinakamalapit ay ang ating konsensya. Ang tinig ng ating konsensya ay dapat nating ituring na tinig ng isang tunay na kaibigan. Nang pinagsabihan ni Juan Bautista si Herodes, hindi niya ito tinuring na tinig ng kaibigan, kundi tinig ng kaaway. Dapat tinuring niya itong tinig ng kaibigan na naghahangad na magkaroon ng pagbabago sa kanya. Balikan natin yung kwento ni Pope John Paul at ni Agka. Maaring
nagbago si Agka dahil bakit? Maaaring as a result of the kindness shown by Pope John Paul II. Because of the kindness or because as a result of the voice of conscience within him, ang tinig ng konsensya sa loob niya. Okay? Madaling maghiganti. May mga kwento ng pagpapatawad, may mga kwento ng paghihiganti, okay? May kwento ng isang malapit sa buhay niya ang pinatay, tapos bilang paghihiganti, pinatay niya rin yung pumatay doon sa kanyang minamahal. At pagkatapos, dahil sa konsensya, pinatay niya rin ang kanyang sarili. Dalawang pagpatay ang nangyari. Pagpatay dahil sa paghihiganti at pagpatay niya sa kanyang sariling konsensya. Tumimbuang siya. Dalawang kanyang pinatay sa araw na yon. Ang taong gumawa sa kanya ng masama at ang kanyang sarili, konsensya, na bumulogta din at patay. May mga kwentong ganun. Alam ko may kwentong ganun. Mga taong nakagawa ng masama, tapos dahil sa sama nilang nagawa, maaaring sa tinig at bulong ng kanilang konsensya, pinatay rin nila ang kanilang sarili. Nangyari yan minsan. Nangyari yan minsan. Nangyayari yan minsan. Gusto nyo ng malinaw na example? Yung isang kilalang Pilipino, retired general, nagkaroon ng katungkulan sa gobyerno pero na-involved sa corruption. Nagpakamatay, nagbaril sa sarili. Okay. Pilipino, retired general, nagkaroon ng katungkulan sa politika, pinatay niyang ayoko na sanang ungkatin ng kwento kasi nangyari na. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo, ang mga sitwasyong ganyan nga. Mahihirapan tayong takasan ang tinig ng sarili nating konsensya. Balikan ng Ebanghelyo, si Juan Bautista, naging tinig ni Herodes, ng konsensya ni Herodes tungkol sa ginagawa niyang mali. Dapat tinanggap niya na si Juan Bautista ay tinig ng kanyang konsensya. Pero hindi. Si Juan Bautista, tinig ng kaaway, naging tinig ng kaaway sa kanya. Ganon din na nangyari doon sa pinakikisamahan niyang babae, si Herodias. Hindi sila nakinig sa pagtatama na ginawa sa kanila ni Juan Bautista. Kapwa sila naging dahilan upang patayin si Juan Bautista. Supposed to be dapat naging mabuti, no? Naging mabuti kung hinayaan lamang nilang ang perception nila ito'y tinig ng tama, tinig ng isang kaibigan. Ngayon, anong lesson dun sa Ebanghelyo? Anong mga relasyon dun sa mga kwentong na-relate ko sa inyo? The story of the assassination attempt kay Pope John Paul II ng isang Turkish na si Agka, yung kwento ng pagpapatawad, yung kwento ng pagbabago, conversion, at kwento ng pagkakaibigan. Again, naging magkaibigan si Agka at si Pope John Paul II. Kakaiba. Anong lesson, relasyon sa Ebanghelyo? Gumawa tayo ng mga pakikipagkaibigan. Let us build friendship. Gumawa tayo ng mga pakikipagkaibigan, especially dun sa mga tao we perceive to be, can be, a voice of conscience for us. Gumawa tayo ng
kaibigan, lalo't higit dun sa mga taong sa tingin natin, sa totoong tingin natin, magiging tinig ng konsensya para sa atin. Sila yung mga taong magsasalita, sila yung mga taong magsasabi sa atin kapag may ginagawa tayong mali. And so, tinig sila ng konsensya. Huwag natin silang isiping tinig ng kaaway. Kasi kung minsan, because of our pride, pagiging mataas ang loob, yung mga nagsasabi sa atin ng totoo, na itinatama tayo, okay? Ikinasasama natin ng loob, nagagalit pa tayo sa kanila. Di dapat ganun. Di dapat ganun. Again, lesson number 1, gumawa tayo ng pakikipagkaibigan sa mga taong sa tingin natin, tunay na tingin natin, magiging boses ng konsensya para sa atin. Mga taong itutuwid tayo sa ating mga pagkakamali. Yan ang nangyari dun sa Ebanghelyo. Ang nangyari naman sa Ebanghelyo, hindi kaibigan na naging turing ni Herodes sa tinig ni Juan Bautista. Kaya nga, ang lesson, orthodoxly, okay, ay gumawa tayo ng pakikipagkaibigan sa mga taong magtutuwid sa atin, sa mga taong magsasabi ng katotohanan, sa mga mali nating ginagawa. Tinig ng, alam nyo, yan ang paulit-ulit kong tinuturo sa mga bata, sa mga estudyante ko, pag may nag-aaway sa kanila, nagagalit ako, sinasabi ko, ano ba naman kayo? Sa halip na gumawa kayo ng pakikipagkaibigan, gumagawa kayo ng mga kaaway. So I'm telling them, I always told them, I always tell them, mas dapat kayong gumawa ng pakikipagkaibigan higit sa gumawa ng mga kaaway. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa mga batang mahilig makipag-away, madalas na i-involve sa away. Nasabi ko lang po sa inyo. Nasabi ko lang po sa inyo. So, lesson number 2, okay, the purpose of conscience. Okay? Sinabi ko na lang muli. The purpose of conscience, ang layunin ng konsensya, ay layunin makabuti sa atin. Sabi ng iba, tinig ng Diyos. Conscience is the voice of God. The voice of God within us. Okay? The purpose of conscience is to become our friend, to tell us, to guide us what is true and what is correct. Yan lang pong dalawa na yan ang ating pagnilayang mabuti na lang po muna. Although maraming anggulo yung Ebanghelyo kung saan makakakuha pa tayo ng iba't ibang aral. Pero sa akin, ang sinishare ko lang po sa inyo muna, dalawa. Kasi pag masyadong marami, nakakakurta ng utak. Okay? Cite you an example. Pag may seminar kami, 3 araw, 5 araw na seminar, nagiging biruan namin magkakaibigan ng mga teacher. Ano ba yan? Ano ba yung training natin? Ang isip ko, 500 GB lang. Yung information na nire-relay sa atin, halos 1 TB. Biruan lang namin yun. Biruan lang namin. Pero totoo yun. Kung minsan masyadong marami, nakakakurta na ng utak. So at least kung konti, focus tayo. Madaling tandaan, madaling isipin. Again, lesson 1, let us make friends. To people we perceive to be, can be a voice of conscience for us. Magiging tinig ng konsensya sa atin. Huwag nating gawing kaibigan ng lahat. Huwag nating maging kaibigan ng lahat. Anong ibig ko sabihin? Kasi hindi lahat magiging totoong kaibigan sa'yo. Okay? Hindi lahat magiging totoong kaibigan sa'yo. May mga tao makikipagkaibigan lang sa'yo dahil may pakinabang sa'yo. Tandaan niyo po yan. May mga tao makikipagkaibigan sa'yo hindi dahil gusto ko lang kaibiganin, kundi dahil may pakikinabangan sa'yo. Whether we like it or not, it is true.
Totoo yun, totoo yun. Kapag ikaw ay malakas, kapag ikaw ay makapangyarihan, kapag ikaw ay mayaman, kapag ikaw ay maimpluwensya, lahat magsasabing kaibigan ka. Eh, gugustuhin ba nila makaaway ka kung makapangyarihan ka? Siyempre, kung kaaway ka nila at mas makapangyarihan ka sa kanila, okay? You have the power over them. Kaya kahit kaaway mo ang mangyayari, kahit kaaway mo, sasabihin kaibigan ka, I am your friend. Even your enemies will tell you that I am your friend. I am your friend. Pero ang totoo, hindi. Again, yun ang point ko na wag nating kaibiganin ng lahat. Piliin natin ang ating mga kinakaibigan. Lesson number 2, okay, the purpose of conscience. Pag nilayan natin ang tanong sa ating sarili, para saan ba ang konsensya? Ang konsensya ba'y kaaway o kaibigan? At kapag dinefine natin ang konsensya, yan yung hindi nagsisinungaling, okay, mabuti man o masama, na magsasalita sa atin. Okay, magsasalita sa atin. Lagi nating nasa isip yung konsensya na yan. Laging nasa loob natin yung konsensya na yan. Nasa harap natin ang konsensya na yan. Nasa likod natin ang konsensya na yan. Okay. Anong sinasabi niya? Nagsasalita ba yan upang pakiramdam natin maging guilty? Talagang importante yung konsensya na yan. Kahit sa pangumpisal, kinoconsider yan. Ang tawag nga natin, di ba, bago ka mangumpisal, gawa ka muna ng examination of conscience. Bago tayo mangumpisal, di ba? Ginagawa natin yung mga Katoliko. Gawa ka muna ng examination of conscience bago ka mangumpisal. Examination of conscience. Tayo sa ating sarili. Okay? Ang tinig na ito magsasabi, ito, kasalanan mo. Okay? Ito, nagnasa ka. Ito, nagnakaw ka. Ito, nagparatang ka ng kasinungalingan sa kapwa mo. Ito, hindi mo pinagpahalagahan ang ngalan ng Diyos. Okay? Ngalan ng Diyos. 10 utos. Based on the 10 utos, examination of conscience, the 10 commandments, and also the 2, love of neighbor and love of God. The law of love, pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. 10 utos at ang utos ng pag-ibig. Yun ang ginagamit natin kapag we are examining our conscience bago mong umpisa. Maring hindi po ninyo alam ang sinasabi ko kung kayo hindi Katoliko, pero iyon po na sabi ko lang sa inyo, na-relay ko lang sa inyo. Kami mga Katoliko, bago mangumpisal, may tinatawag kami examination of conscience, na alam namin sa kaibuturan ng aming mga sarili kung kami nga ba nakagawa ng masama. Hindi man kayo Katoliko, sana may apply niyo yan. Kapag sa pananalangin, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Okay, makabubuti po yan sa atin. Tayo manalangin sa ngalan naman ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, lumikha ng langit at lupa, lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at di nakikita. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming niluluwalhati. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaibigang ibinigay mo sa amin na nagsisilbing regalo. Mga kaibigang mabuti na nagsasabi sa amin, gumagabay sa amin, nagsasalita sa amin sa panahong kami mga nagkakamali. Sila na tumutulong sa amin upang magbalik sa kabutihan. Salamat sa mga kaibigang ito, Panginoon. Ang mga kaibigang ito na nasa amin. Patuloy mo po silang i-bless. Patuloy mo po silang i-bless.
sila at ang kanilang mga mahal sa buhay. Again, maraming salamat po sa kanila. Maraming salamat po sa regalo ng pagkakaibigan, the gift of friendship. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming kapatid, Ikaw ang aming Panginoon, at Ikaw rin ang aming pinakamatalik na kaibigan. Patuloy mo kaming patnubayan sa lahat ng araw ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa iyo, aming Panginoong Jesus, at sa iyo, aming Amang Diyos, kayo na naghaharing magkakasama, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at nakatapos po muli tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ng mga salita ng Diyos. Magandang gabi po. Paalam. See you again. See you again next session natin. Salamat po. Paalam.